5, 4, 3, 2, and cue. Hello friends! Welcome to our channel, the Snooki Serna Channel. Nako, ngayong araw po na ito, isang nirerespetong aktres sa pelikula at entablado po at telebisyon ang makakasama natin. A creative director and copywriter, at siya po ay kinilalang Queen of Daytime TV, one of the country's brilliant artists, none other than Miss Tessie Tomas. Wow. Thank you. Dami pinakapala. Thank you. It's an honor to be here in the Snooki Serna Channel. Magandang araw po sa lahat ng mga nanonood sa atin ngayon. Ma'am Tessie, I would like to take this opportunity to thank Arc and Vine Cafe. Why not? Ang ganda ng lugar. Oo, at masarap ang food. Oo, masarap ng kape pati. Arc and Vine Cafe, maraming salamat sa inyo. They are located at 3277 Zapote Street, Santa Cruz, Makati. Thank you to Miss Angela and Chef Janina Zamora. Maraming salamat po. Kamusta naman po ang isang Tessie Tomas? Medyo pagod sa Batang Quiapo. Ang mga taping. Magtatanong ka para hindi ka nag-aaksaya ng ulam. Tonta! Pero it's always nice to be in the Philippines kasi as you know, I go back and forth to the Isle of Man. So, there's no place like home. Ma'am Tessie, before doing Batang Quiapo, you did Dirty Linen as Doña Cielo. Thank you. And if I may say, you did a great job. Congratulations. Salamat. Palaging standard line nito, malinis na ba? Walang aalingasaw, ha? Oo nga. Malinis na ba? Apo, malinis na po. Walang aalingasaw, ha? Wala po. Palagi pag nakikita ko yung mga fans, Mang, ulitin mo naman yun. Pinapa-perform pa nila. May isang fan pa, Ma'am, pakisakal ako. Ano ba? Bakit gusto mo yan? Wala na, kinikilig ako pag sasakalin ako ni Doña Cielo. Apparently, they're sadomasochist. Subukan mo. Tandaan mo, when you bring us down, you will also go down. Ingrata! Sometimes, ikaw ba naniniwala ka na yung pag-ayos natin, yung bang part of us being good performers, does it help for you to you know, fit yourself up a certain way? Yes. Para ma-imbibe mo yung role? Oo, definitely. Kasi maski sa actors workshop, di ba, Loris Lilian was telling, and also si Leo Martinez would say, so po, ako nag-tip sa kanila, paano ba itong approaching ko? May bago ako gagawin na, nag-crash course ako sa kanila, o crash session. Sabi niya, gawin mo yung technique na any object that touches your body. Ganun ba? Oo. So, kunyari, dun sa character mo ng Doña Cielo, you want to control. Why don't you wear, underneath, kasi hindi nakita, wear a tight belt. Really tight belt. Talagang gusto mo may control ka and you have power. Mga ganun binibigay nila exercise. As learning. Oo, tapos kaya yung pinagtawag na magic pocket. Magic pocket, ginagamit ko yan lalo na sa stand-up comedy. Kasi parang may anting-anting ka na maski hindi mo na alam yung script mo, I could never go wrong. I have a magic pocket. I have something. I have an anting-anting. Kahit anong sabihin ko dito, kahit makalimutan ko ang lines, kung hindi nyo alam, then hindi nyo naman alam ang script ko. Pero actually, na may mental block na ako. Sino umutot? Bakit ito ginagawa sa akin ito? Ikaw ba? Ikaw ako ba? May mental block naman. Wala na. I really learned a lot from you kasi nakasama kami doon sa Bonnie Buendia. Ang Between Matapa kasi co-star. I also wrote the script for that. It's an over 2-hour, live. Directed by Peque Gallagan. Siya yung Lay de la Cruz. Bonnie! Sabi niya, gagawin kitang isang star. Kasi ba flash at gagawin, hayaan mo, ikaw ay magiging matagumpay. Tapos, nakakalimutan na yung kanyang line, Bonnie! Parang silong ka. Ay, ulit ko. Kaya ganun mo din yung next line. Ganun pala. Ginagawa ko lang yung episodes. Yung balance style, Ma'am Tessie. At saka, the presence of mind. Presence of mind. Kasi live yun, di ba? Huwag ka lang mapapanik. Ma'am Tessie, why do you still use Tomas? Tomas,
Because actually, that's my married name. So, my first husband is Bert Tomas. And so, ang totoong pangalan ko is Teresita Hermosa. Yun yung sa school, no? Teresita Hermosa naging Tessie. So, sa advertising, Tessie Hermosa, no, I'm married. And then when I got married to him, it became Tessie Tomas. Akala namin, screen name na yan. Hindi. Sabi ko, buti ka hindi may royalty yun eh. Kasi nagka-split na kami. So, mainly, kasi nga, parang mas maganda. Pero hindi po ba necessarous kaya maptesa si Mr. Pulyan? Because you are still using the Tomas surname. Hindi naman din, kasi alam naman niya, hindi ko itisdi kasi sigat ang Desi Puli. Parang, hindi ba? Tapos yun niya sabi pala isang kapatid ko, sabi niya, ate, sabi ko nila, sisigat ka kaya ako na, palitan mo kaya, ano maganda? Jaja Puli. So, ano ikakalaos ko yan? Sa kanya galing, si Manny. So, to answer the question, no, I've been married for 30 years. I happen to have found a man who's so loving and so understanding. And he's also a fan of mine. Yan maganda. Isle of Man is very scenic and known for its It's a diamond-shaped island. On the right side is the Republic UK, and on the left is Dublin, Ireland. So we are part of the British Isles. We're part. It actually, it's very nice. It is very. It's a staple. It's a staple drink. But actually, I still drink coffee most of the time. And also, gusto ko na ipagpatapay yung mga kaibigan mo at fans and nurses and caregivers. They're so looked up to. Everywhere naman in the world, namulat ako sabi niya, parang we are the best. We are the best. And I would really, really love to be taken care of by Philip Rio when I die. Yung mga magdan. So they're so lovely and caring. Ano was patay, no? And gusto kong pag-usapan na isang young Tessie Tomas. Ang mama ko kasi sa veteran radio and TV actress Laura Hermosa. So, nung 10 years old ako, sabi niya, gusto mo bang mag-radyo? Sabi ko, pika ako, gusto ko din ako isama. So, nag-radyo ako, pero boses lalaki. Ang nag-gusto, alam naman yung alam mo kung boses lalaki. So, bakit ka lang? Kasi laki ng boses mo eh. So, ito naman na lang sa'yo. Bakit si Liam Neeson? Oo, Daddy! Pero pag ginagawa rin sa akin, wala kang pero sinagtong ako eh. Ang ginawa mo, sabi mo yung nanay. Pwede, inabahan ko rin sila. Nagtunda rin yung muso ko. Sa tono nila, ang mga saya. Oo, yan ang first sa tour. So, nakapalagi siya, tita, ganito na. Itulis mo yung puso mo, ha? Saka baba mo yung voice mo, mami. Parang ang clone niya. Parang si Chopper, yun ba na si Mami? Oo naman. At saka siya yung nagkapareho kami ng boses. But she's a bit more like Gemma Cruz, Taganeta, parang medyo gano'n. But my father is medyo Hispanic, Hermosa kami. Actually, parang, pinagmamalaki ko, Cristina Hermosa, nisad kasi ito siya. Kasi Teresita Hermosa from Santander, Spain. First Filipino creative director. Wow, hindi ko rin nakalasan. Well, that is really a dream come true. Tsaka, as you, sa akin I don't mean to be mushy, but, as we grow older, we should really relish our milestones in life. And that is truly a milestone because I never dreamt I'd be the creative director of non-essent, a multinational company. Pero, pag tinatanong nila, did you plan for that? Or, how did you do it? Sabi ko, hindi ko plan. But you have the right attitude or mindset. We're using the word mindset lately. Na parang, sige naman sa'yo, wala kayo nakatawasan. For 10 years, I was in advertising. From Pacifica Publicity Bureau, I got pirated by Link Advertising. I got pirated by J. Walton Knox. I got pirated by Ace Compton. I got pirated by Minds Marketing as the first creative director kapit ako sa Minds Marketing. And then, yun na yun talaga, in-offer ako ng McCann Erickson and they offered, we're going to give you foreign training. I think what's important lang kasi, sabi po nga, lalo sa advertising, it's a combination of young talent, but also personality. We just beware and learn how to keep them at art's length. Happy ka sa lakay.
happy ka, at saka chika-chika ka sa lahat. So one time, meron akong nandun ako nga sa foreign training ko, tapos may bumulong sa akin. Ako yung isang tao dyan, medyo nagsasabi na, anong sinasabi? Ano ka lang daw, magaling ka daw kasi na magkita ka at sinacharm ko daw yung mga kliyente. Parang uminit ang ulo ko. So, tawag ko siya sa galing o kanina. Ano yung sinasabi ko sa akin? Parang laton. Sabi, hindi mo kaya, ha? Boss mo ako. Okay? So, huwag mo akong kakalabanin kasi mahihirapan. Pero may problema ka sa akin, diretso ka sa akin, huwag sa iba. Hindi kita atrasan. Mo, tinatakot. Ang ganda. Magkasi mo, did you get that attitude? Hindi ko alam. Kalanganin na tumoy ako, hindi naman. Ano naman ako? Sure naman ako sa sexual. Hindi. Alam mo kasi, lahat ng kapatid ko lalaki. Ako lang ang babae. Ito, from Macan Erickson, nasumegway ka sa comedy. Ayan ang tamang word, segue. Yes. Sumegway? Si talagang, I must credit Noel Trinidad to be my discoverer. Kasi nga, actually, nag-start kami sa walang hiya talaga years and years ago na taga-advertising din kami. Pero ang ini-entertain namin mga advertising people. Tapos one day, sabi niya gano'n, sa Macan pa kami nag-meeting sa conference room. Tessie sabi niya, I want to hit big time. Ano nga? Sabi niya, gusto kong mag-television. Oh, ganun ba? Nakikinig lang ako. And I want you to be a mainstay of Champuy. Ha? Ano yan? So, nagulat ako, no? Sinabi niya, concept niya, ang galing din siya nag-concept. Sabi ko, Noel, isang taon pa lang ako ditong creative director. Paano yan? Di na. Kaya mo yan. Mag-start lang tayo. Pilot lang ito. Anong role ko? Bahala ka. Siguro sa weather report ba? O yung sa newscast? O sige. Sabi niya, hindi mo, galing mo, copywriter. You write your own script. Okay. Di, ina-absorb ko lang. Ganun. Pagbukas ko ng TV, nakita ko si Amado Pineda. Napanganga akong gano'n. Ang klase itong mamang ko. Yung pala, I don't know medyo lasing pala yun. Bago kasi nga, may jitters iinom siyang konti. So, eto yung sam. And here's the latest weather report from Pag-asa. Panoramic phantasmagoric accumulation of global atmospheric alliance for Southeast Asia, America, Africa, Antarctica, Australia, etc. Pag-asa. The weather for today will be sunny and bright. The birds will be chirping. The flowers are blooming. And by and large, the people of the Metropolis, Metrocom, and Metro 8 will be wearing a smile as they will welcome the start of a brand new day astronomical diffraction, loaning or now, Karina, hindi pa tapos, leaves the Philippine area of responsibility heading towards Iraq and Iran. At the corner of Rojas Boulevard and Vita Cruz Extension, right in front of the traffic lights here of Meralco. The temperatures in the different parts of the Philippine Archipelago: Manila 21 Celsius, Makati 22 Celsius, Marikina 1 Celsius. Ang araw ay sisigat na eksakto alas 5:45 ng umaga, pero wag ko kayong mag-alala. Lulubog din yan pagdating ng hapon. Thank you. Bigla ko namin si Amanda Pineda. Ma'am Tess, ilang characters na yung nabuo mo bukod kay Amanda? Of course, alam namin, pero gusto ko lang. Alam ko tatanungin nyo, at least 50. Pero hindi lahat doon sumikat. Siguro half of that sumikat, no? Pero meron kayong hindi kilala. For instance, yung May Timtiman, ginawa ko lang kasi yung sa Tavern on the Square. Doon ako nag-start noon May Tavern on the Square ako, meron akong Sanctuary, ganyan. Yun. Doon ako nagpe-perform. Hanggang lumaki na. Light and Sound na yung Meldita. Tapos naging Rizal Theater. Yun. Pero Ma'am Tess, amongst all the 50 characters, what would you say are your favorites? Oh, syempre, definitely Meldita. Tapos yung Bonnie Buendia. That's a blend. Bonnie Kaya pala ang tawag sa akin ay Bomba Star dahil ako pala ang bomba dito. At saka yung pelikula ko, naku, baka ma-X-rated ito nang bumuka ang tahong. Dahil ako pala ang tahong na bubuka-buka na may lalaki dito. The X-rated. Tama na. Ma'am Nessie, how do you come up with these characters? Ano yan? Research. Like yung Bonnie, kasi masyado akong naapektuhan ng pagkamatay ni Claudia. Di ba? Sobel, no? At saka si Stella Estrada. Tapos, kamukha niya, si Celia Rodriguez, pag nakikita ko, di ba? Nakaganyan siya. Talaga naging kasama ko yan si Stella Estrada. Kaya lang gusto naman nila, alisin daw ang panty. Sabi ko, huwag na pati panty, alisin mo pa. Di ba? Kinurek na lahat. Ang galing ng memory mo. Ano? Nakahubad ba? Gusto? Huwag naman!
Kinorek nila. Sabi siguro, kayo na mag-direct kasi kinorek nyo na ako lahat. Friend ko rin siya. Gusto ko siya. Ay, nako. At Ma'am Tess, your comedic style, would you say is distinctive? Ang style Kasi mo, ang yung ako approach. personality-based, di ba? I mean, ako yata ang nagpauso nung different personalities. Hindi kasi ako yung stand-up na punchline. Hindi ganun eh. Na yung pag nanood ka ng show ko, even then, 5 or 6 characters ako, I do costume changes. So, naaliw ang mga tao, uy, bago to ah. Tapos, each one has a monologue. So, I become the character. If I'm Bonnie, if I'm Mimay Timtiman, if I'm Carmeling Lawiswis, or ganyan. Oo, yung Carmeling Lawiswis, ano yan. Nako, nahihirapan na ako kasi Ilocano siya. Ilocano. Oo, ang dami ko ng anak tapos ang asawa ko naman si EP, short for EP Lipsey. Philips. Ang cute, di ba? Ang cute. Ay, Diyos ko. Si Ipe Felino, Ipe Felino ang writer niya. Would you say that ang comedic talent ba is inborn or is it learned or it could be both? Dahil si Robin Tomas naman ay nag-stand-up comedy na, siguro meron ding Congratulations genetics, no? to Robin. Oo, may genetics ng konti. It can be learned, but I think it has to be there. Diba? There's that basic na ipupull out mo. And then, tulad ni Jokoy, inaamin niya, hindi naman naging madali. Pero now, oh my God, ang galing-galing niya na, di ba? So, it's really, tiyaga din, honing. And then, ang pag-hone pag sa comedy is rampa ka ng rampa. Lagi kang nandun, nagpe-perform ka on stage. Kasi yung timing mo would come from the audience eh. Pag malakas ang laughter, intayin mo yung na mag-die down ng konti, next punchline. Gano'n. Is there a golden rule in comedy? Ang dapat lang kasi is makapalang apog, makapalang muka. Kasi may mga hecklers, di ba, hindi ka mapipikon. At the same time, yung timing. Sinabi sa akin ni Epi, natawa ko. Sabi niyo, pareho kayo ng daddy ko. Bakit? Naku, pag nagsushooting kami, ang babagal niya, ano ba? Ang bagal na delivery. Ginaganon daw sila. Ha? Talaga? Robin Tomas, from fashion designing to stand-up comedian. Oh, How do you feel about his career shift? Yeah, gusto ko lang, I'm so proud of Robin kasi he's a graduate of Fine Arts in UP. At nung dun daw sa kanilang entrance exams sa sculpture, ang hirap-hirap daw, pero nakapasa siya. Magaling siya talaga. You know, Robin is also ambidextrous. He can paint. He's a painter, left and right. He has to his name about 40 paintings. Nabibenta na lahat yun. He studied in America, 2 years fashion design in Parsons. He was also top of the class there, and then the teacher would say, "You have a great son because he is so giving of his son," and tinulugan niya yung iba. Tapos yung kanyang bridal gown, yung finale, kasi siya may tao na class. Proud naman ang girl. Tapos, talent graduation sa Madison Square Garden. In Viva. At ngayon, sa stand-up comedy, ang thinking ko doon, nag-aan lang siya, nag-double siya. Pero sabi niya, one day gusto daw niya ng Tomas. Ang taas na pangarap mo, kaya niya ba ako? Prota ko lang siya, prota. Pero itutuloy namin yan. Si Robin is now, unahan ko na ng konti, nag-aral ng comedy writing. Sineryoso niya. Tapos, yung final exams nila or whatever is to perform. So, nung nakita namin, tapos sabi din ng asawa ko, my God, wala siyang nerves. Parang ang tagal na niyang komedya. Ang galing. Ang galing niya. At saka gusto niya, sabi niya pa, diba, ang sarap palang maging on stage. It's so addicting. Sana matagal na ako nag-artista. Adrenaline rush. Adrenaline. How is your relationship with your son? It's an open secret that Robin is gay, and I think I want to be a shining example of a parent of a gay person who became a success, no? Kasi normally yun, I'm very, very proud of that. Ay, hindi yata ako magiging successful kasi gay ako or kasi lesbian ako. And then, pangit yun, sabi nga, yun ang Dr. Hani Caruda. She was counselor, pain is growing up years na yun na ina-inculcate na parang, no, don't have an inferiority complex because of your sexuality. You just happen to be gay, you just happen to be lesbian, but you can be a good architect, a good dentist, a good lawyer, so naging ganun siya. Honestly, how was your initial reaction when he first came out? Siyempre naiyak ako. Sabi, where did I go wrong? Mom, you're the perfect mom. It just happened. Hindi ko rin alam. Tanggapin mo na lang. Tapos, let's move on. we move on. Nag-usap kami. Yun. Rhinoceros kami. Tapos, pagpunta namin sa Europe, nagko-compare yung mga wawang lalaki.
Sabi ko, Robin yung side ko ay nakal siya. Ikaw ba? Ano? Ay, hindi ako sa dark here. Ganun kami. Ma'am Tess, ang hindi alam ng marami, you are also a scriptwriter and a Yes. lyricist. Oo. Anong kwento? Ay, naku, masyado. Ang dami niyong alam sa akin. Ako yung main scriptwriter ng Separada. It's like, everybody knows, it's like almost biographical. Out of my house! I don't need a parasite! And I don't need a part-time wife. Kasi taga-advertising din si Maria doon. At saka, it talks about the separation. No? So that, and dalawa nga lang, hindi na ako nagtuloy eh. Hanggang dito na lang, kasi attraction dati yun. O sige, alis ako. Pero bigyan mo ako ng ilang minuto para makasama yung mga bata. Hindi, Gary. So yun lang ang dalawang pelikula kong ginawa. Sa lyricist, ako ang pinagkakapuri ko yon dahil sobrang sumikat. Ako po ang lyricist ng Magandang Gabi. Magandang gabi sa inyong lahat. Ako'y nagagalak at kayo'y nagsidalo sa gabi ng palabas ko. Magandang gabi sa inyong lahat. Ako'y nagagalak. Yun. Tapos yung Ay, ako'y laki sa prom, ako'y laki sa Classic. prom. Di from the province at hindi nga from the city. Plus yung buong libreto po ni Lea Salonga, Homecoming, yung simple lang ako, hindi ko na matandaan lahat. Ako pinagawa ni Cocoy Jimenez, ang nasirang Cocoy, kasi sabi niya, gusto niya medyo may funny touch, funny girl daw ako. So, I was so proud naman. Tess, aside from of course, the prestige, malaki ba ang kita sa scriptwriting and Next pagiging- question please. Ay, kasi yung scriptwriter ako, pero parang 10 times mong uulitin, di ba? Kaya okay na rin yung artista lang. Okay na rin. Mas okay yung racket natin. Mahirap maging writer. Daming revision. Pero Ma'am Tess, grabe talaga yung mind mo. Napaka-rich. Ang dami nangyayari sa loob. Ay, ganun ba? Oo. Despite Ma'am my Tess. age na, sabi, patang hyper mo pa rin. Di mag-thank you ka na kahit senior ako, hyper pa rin ako. Kaysa parang low energy na. Correct. And also, I just want to say na isa sa magandang practice din, especially because I'm a writer, I do a daily journal for like 20 years na. Daily journal. Kasi tinuro din yan kinuro sa akin kasi ni Hani Caranda, Dr. Hani, journaling. Sabi ko, why do I have to journal? Kasi kung minsan akala mo walang nangyari sa araw mo, pero ang dami. Tapos, minsan, meron ka isang problema nandun sa day 1, pagdating mo sa day 3, nasusolve na, hindi mo pa alam. Now, Tess, we're going to have our Flash the Movie. Oh, Broken Marriage. Oo. Ang role ko dito, Marilu Diaz Abaya na, ganun-ganon na. Mag-aalaga ng bata, tapos pupunta sa set, ganyan. Hindi ko akalain, kasama din si Laura Hermosa, was in Broken Marriage. Oh, ano yun? Little, sige, doon na tayo sa set. Magsisimula na tayo. Ellen, si Lani nasaan? Andito na ako, direct. Sorry, natagalan ako. Bilis, ready for take. Tuhog ito. 9 o'clock, may brownout tayo. Oo naman, A Dangerous Life is probably one of the most memorable films I've done and a very major achievement for me playing the role of Imelda Marcos. And Ma'am Tessie, you were the first Filipino to score an Emmy Award nomination. Nomination lang naman. Oo, tama. I was a finalist ito. As a American Cable Entertainment, nagpunta ako, I was flown to LA with my PA si Ambi Burak, and I rode a limousine. And I was staying at the Four Seasons Hotel because I had to attend that. Also, I was nominated in A Dangerous Life. Sobrang ganda niyan. Memorable, Ma'am 3 to 4 months of work yan. Outside the country. If there's anything that bothers you about my policies, please come to me. I will only be too happy to explain. Tess, ito po, bukas na lang kita mamahalin. Ay, oo, nanay ako ni Angelo De Leon dyan. Oo, ganda ng role ko dyan. Saka naging magkaibigan kami ni Angelo. Dahil dyan sa pelikula yan. That's wonderful. Talaga naman. Wala akong anak na may kapatid na mukhang tsonggo. Ang itim-itim, ang kapal ng talampakan, at ang hahaba ng daliri sa paa.
Hay nako, pati ba naman yung bata, pati yung paa, sinusumpa mo pa. May 2 funerals. Naku, Lorna, di ba hirap na hirap tayo sa pelikulang ito? Kasi road, ano ba tawag to? Road movie ba tawag doon? Ang basic premise kasi nito, tanda ko yan. So po, ang ganda ha. Basically, namatay ang anak ko, tapos hindi kiniklaim ko yung body. Pinapupunta kami sa Bicol. Nanggagaling kami ng Nueva Ecija. So along the way, this is the first movie of Zian Lim. Nagdadrive si Zian Lim, hindi pala marunong mag-drive ng stick shift. So, pag ganun-ganun kami, tapos kasama namin yung funeral coach, ganyan. Ang ganda, Hill Porteso. Yes. Ang ganda niya. Ang pinaglalamayan niyo ay ang bangkay ng anak ko. Hindi ba? Pwede bang iwan nyo na kami sandali? Ay, oo, the most memorable. Dikit-dikit ang mga mukha namin dito. 100 by Chris Martinez. I played the role of the mom of Maylene Dizon who was dying of cancer. Napakalungkot pero dramatic ito. And it gave me a chance to go to Busan in Korea during the Busan Film Festival. Yes. Hindi, parang nabalita ko, parang may mga nag-bold scene ka dito or something. Ay, oo! Oo nga. Di ba skinny dipping ang tawag doon? Oo, parang na-hypnotize nila ako na mag-ganon. Tapos naglalakad kaming ganon. Ay, my God, low tide. Ang hirap. Kasi nakita-kita. Tapos painimin niyo pa. Si ma'am ng red wine para hindi matako. Yung likod, yung mga bomb namin ang pinakita. Hindi na pwedeng hindi kasi hindi ma'am kasi yun ang concept. O sige, sabi. Yun ang naging memorable. Hindi ka nga dapat mauna eh. Hindi mo ba ako naiintindihan? Ang anak ang dapat naglilibing sa magulang. Hindi yung kabaliktaran. Ay, oo, hindi ko makakalimutan. Old School, directed and produced by my niece, Sia Jorge. Played the role of a 70-year-old woman na hindi nakatapos ng grade school. Kaya pumasok siya. Very charming movie. Grade 6 siya. Nakijoin siya sa mga bata para matapos niya yung pag-aaral niya. And I'm so proud I won Best Actress in the Subic Awards, International Awards, and also the Sagawad Tanglao Awards. Na gold medal pa naman yun. Parang naman ako si Carlos Yulo. Thank you. Parang mabango ang paligid. Oo, ano yun? Mia Mison. I would like to thank Mia Mison. Home Fragrances. Home Fragrances. Thank you to Mark and Ina and Shirley for the mabangong kapaligiran natin ngayong araw na ito because of Mia Mison. Home Fragrances. Ano yan? Ini-spray yan? They have spray, they have candles, they have this diffuser. Diffuser. Right here. Ma'am Tensi, now we have Whose Line Is It? Hi, allow me to seduce myself. My father is Polish, my mother is Danish. My sex life is Swedish. Kaninong character ito? Nastasia Kiski is developed by Alex Castro. I think it's a bold star. Ang galing. Sexy star, yes. Next is Don't Cry For Me, Metro Manila. The truth is, Meldita. Akakantahin yun. Don't cry for me, Metro Manila. The truth is, I never left you. But with my millions and my gold bullions, you can have Cory. I have my money. May falsetto ako, ha? Thank you. Here I am originally from Nagasaki, Japan. I'm originally from Nagasaki, Japan. And now, living in Naga City, Philippines. Welcome to my restaurant, I am your Oto-san. Again, I salute. Alex Castro is one of my trusted writers. Sa kanya yung line na yan. At this now, we have Pick a Name. Eugene Domingo. Naku, napaka-pilya at saka talagang nakakatawa at saka siya yung unang naghubad ng panty para dun sa 100
wala siyang takot, no qualms about stripping. And a very talented woman. Boy Abunda, I love Boy Abunda. Kay kung ano ini, waray-waray, gihapon kami. So, we go a long way. Alam mo, believe it or not, naging director ko to sa stand-up comedy ko. Oo, noon. Tapos tinulungan niya ako sa script ng Meldita kasi marami siyang alam tungkol sa mga McCoy. Yan. I love you, Boy Abunda. Fast talk. Si Soliman Cruz ang napakaganda ng boses, magaspang at maganda. Very, very good actor. At siya ay si Alejandro, ang lalaking nag-rape sa akin sa dirty linen. Kaya naging dirty ang linen ko. Ikaw ang gumasa sa akin. Pinagkatiwalaan kita. Hindi pala dapat. Okay, syempre, I love Janice de Belen. Naging close kami sa Dirty Linen. Lagi niya akong pinoprotektahan. Wag niyong lalagyan niyo ng dyan si Tita Tess. Hindi pwede yan. Magagasgas ang tuhod niyan. Ganun. So, very, very protective. We really gel. One time, after the Dirty Linen, we went out for dinner. Ako yung nag-organize yan eh. Janice de Belen and Angel Aquino. Yan, gano'n. Tsaka nagtitext kami from fantastic actress. You know, you can't help sometimes nanonood ka habang ka-eksena mo. Galing kasi. Wow! Just wow! Siguro talagang dapat hayaan ko kayong dalawa ang mag-ayos ng mga problema nyo. Total, kayong dalawa lang naman na magaling, di ba? Christina Bonavin, ako, ang dami namin pinagsamahan dun sa Blood Sisters kasi nanay niya ako doon. At saka si Dina, parang binabasa niya yata yung buong script kasi pati yung mga nuances, pati kung ano yung pagtutuhog ng mga eksena, alam niya. Hindi, nanggaling sa ospital, tapos pumunta sa ganito, tapos ganyan, dahil binasa niya yung script. Hindi ba? Tapos ang galing magluto, ang galing niya sa business. Yeah, fantastic actress. Thank you, Miss Tessie Tomas. Thank you na ba? We are done. Maraming salamat po for You're welcome. Sabi ng mga British, pleasure. Words to ponder from 2 Corinthians chapter 9, verse 7. Each one must do just as he has decided in his heart, not reluctantly or under compulsion, for God loves a cheerful giver. Amen. Ma'am Tessie, before we go, I would like to take this time to thank again our sponsors, Arc and Vines Cafe, located at 3277 Zapote Street, Santa Cruz, Makati. Maraming salamat po to Ma'am Angela and to Chef Janina Zamora. Thank you very much po. And of course, Mia Mison, Ma'am Tessie for the home fragrances. Ang bango-bango natin dito. Thanks to Mark and Ina and Shirley Reyes. Thank you very much. Jill Stewart for my eyewear. Diba? Opo, and thank you to Ace Nepomuceno siya. Miss Lucy Botanic of Hair Shop Salon for my hair. And Omnident Dental Center for my smile. Located at E. Rodriguez Senior Avenue, Cubao, Quezon City. Thank you po. Thank you. Ako naman, please watch Test Tube Tessie Tomas, my YouTube channel, and also Batang Quiapo. Okay, alas 8 ng gabi, araw-araw po. Gusto kong pasalamatan yung mga nagsusubscribe sa atin. Sa atin, oo naman. Thank you to our test tubers ang tawag ko sa kanila. Yes, test tubers. Click and subscribe and tag to friends. Correct. Yes. Tag, share it with your friends, the vlog, Test Tube, and Snooki Serna. If you like the episode, please like, share, subscribe. Sa mga hindi pa po nagsusubscribe, sa mga nagsubscribe na po sa amin, dalawa ni Ma'am Tess, maraming salamat po sa inyo. Yes. At siyempre ngayon nakakapalang ko ng mukha ko dahil puso naman daw ang collab. One day, Miss Snooki Serna is invited to the Test Tube Tessie Tomas channel. Of course, no problem at all. In the Isle of Man. Wow! Yan ang gusto ko. Ma'am Tessie, this is for you. I love flowers. With all yes, of respect course. and I love for you. Thank you. Wow, and of course, from Mia Mison, no less. Mia Mazon. Ano pa pronounce no? Mia Mazon. Mia Mazon. Maraming salamat po muli sa pagsama ninyo sa amin sa isa na namang masayang kwentuhan. Guys, don't skip the ads. Alam niyo na. Ito po si Snooki Serna. Thank you so much po. And always remember, whatever happens, rain or shine, friends po tayo. Naku naman, ang sweet naman nun. Madalas ang rain, ha? Mas madalas ang rain ngayon. Madalas ang rainy season ngayon.